Nagluto ako ng bilo-bilo or ng pinaltok sa isang higanting kaldero. Nakakapagod siya ng sobra pero nag-enjoy din ako ng sobra. Pagkatapos ng aming Sunday service, itong masisipag nating kababaihan ay sama-sama at tulong-tulong na naghiwa ng mga ingredients para sa gagawin nating bilo-bilo or pinaltok. 10 gata, 2 sago, 2 gatas, 1 kilong asukal at tigda 2 kilo ng kamote, saging at balinghoy ang ilalagay natin sa ating espesyal na bilo-bilo. At para nga mas maging espesyal ang ating bilo-bilo, gumamit kami ng food color sa malagkit para bukod nga sa masarap na ang lasa, masarap ang pagmasdan. Alam nyo ba sa amin sa Sariaya, Quezon, ang tawag sa kakanin na to ay pinaltok, pero nung nakarating ako dito sa Italy, doon ko lang nalaman na bilo-bilo pala yung tawag dito. Pero sabi ng mga kaibigan kong Kapampangan, ang tawag daw nila dito ay lelot. Tapos sabi naman ng mga kaibigan kong Ilocano, ang tawag naman daw nila dito ay tupig. Kung napakinggan nyo nga pala yung intro ko kanina, it's a prank lang yun, na hindi talaga ako yung nagluluto dito, bali tagahalo lang ako. Habang nandito nga ako sa kusina at naamoy ko yung niluluto, talaga namang takam na ako, amoy pa lang alam mo na agad na quality. Sabi nga nila mas masarap daw sana lalo to kung may langka, kaya lang yung iba sa amin dito hindi kumakain ng langka, kaya naisip nilang wag na lang maglagay. Palibhasa nga marami ang nagtulong-tulong sa pagbibilot, kaya kung mapapansin nyo, mayroong malaki, mayroong maliit, at dapat unahin yung malalaki dahil kung uunahin yung maliit baka matunaw. At dapat nga daw habang inihuhulog yung malagkit, dapat tuloy-tuloy yung halo para hindi magdikit-dikit. So hanggang dito na lang. Toink toink!